Magandang araw mga boss. Ipa-handbrake ko muna ito kay customer. Sir, handbrake mga sir. Aba na no. Baba mo sir. Hila ulit, isa pa. Patas. Sige. Ang problema kasi ni customer mga boss, pag inapakan niya yung brake pedal niya, bukod sa mahina na itong preno niya, nagkakaroon siya ng vibration. Tapos meron daw ugong. Na-check ko yung bearing nito sa harapan. Okay naman siya mga boss. Kaya dito muna ako magsisimula sa likuran. Alam nyo naman diskarte ko pag ako gumawa kung saan yung majority na may problema, doon ako nagsisimula. Para hindi na masyadong lumaki pa yung gastos ni customer. Kaya nga ang gagawin ko dyan, i-manual check up ko itong wheel bearing niya. Siyempre kasama dyan sa ma-check up ko yung brake shoe. Para matanggal nyo itong brake drum, kailangan tanggalin nyo itong center cap niya. At pag natanggal nyo na yan, gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 30. Gamit itong power handle, luluwagan ko itong nut para hindi naman mabugbog masyado itong impact wrench ko. Medyo matigas din kasi itong nut dito sa spindle mga boss. Sa naging diagnose kong problema dito mga boss, pwedeng hindi pantay yung kain ng brake shoe o kaya manipis na siya masyado. Pwede rin marumi na itong preno niya at kailangan na siyang malinis at ma-adjust. Yun lang, kung makikita nyo makapal pa itong brake shoe niya at kailangan lang nito ng brake cleaning and adjustment. At dito sa bearing mga boss, ang napansin ko meron siyang kaunting kalog. Kaya lang nung inikot ko itong wheel bearing niya, smooth na sabi nga ni customer, original pa daw yan, hindi pa siya napalitan. Kaya sabi ko sa kanya, ang gagawin ko lang muna dito, linisan ko itong preno tapos i-adjust ko siya. Tapos dito naman sa wheel bearing, pwedeng iayos ko lang yung pagkakahigpit niyan. Alam niyo mga boss, kaya ako naman sa inyo nasasabi yan dahil nga sa mga na-experience ko na yan at napatunayan ko na yan sa ilang video ko na hinigpitan ko lang, nilinis ko lang, naging okay na. Ang paggawa ko kasi ng video mga boss, hindi para magpasikat, kundi maipakita sa inyo yung mga basic way muna bago yung pagpapalit ng pyesa. Unang-una kaya nga si customer nagpumilit na magpagawa sa akin dahil sa may tiwala siya. Taga Montalban pa yan si customer, kita nyo naman ang layo niya. Pag ganun mga boss, dapat sinusuklian mo yun ng kabutihan. Hindi yung pag-iisipan mo kung paano mo siya pagkakapirahan, maling-mali yun. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, nakita nyo naman diba, nilidis ko yung brake drum, niliha ko yan, tapos ginamita ko ng brake cleaner. Ganon din itong brake shoe, lilinisan mo rin yan. Na pag okay na yung pagkakalinis mo, gamit ka ng basahan, punasan mo itong spindle para matanggal yung grasa. Tapos gamit ka ng flat screw para ma-adjust mo na itong brake adjuster nya. Ayan mga boss, nakikita nyo diba kung paano ko siya in-adjust. Tapos ilagay mo na itong brake drum para masukat mo na kung okay na yung pagkaka-adjust mo or kulang pa. Maramdaman mo naman yan pag inikot mo itong brake drum. Kaya lang mga boss, medyo maluwag pa yan pag ganyan. Kaya ang gagawin ko dyan, huhugutin ko ulit itong brake drum. Tapos gamit itong flat screw, mag-a-adjust ulit ako dito sa brake adjuster. At pag okay na, pahiram ko ng kaunting grasa itong spindle. Tsaka ako ngayon ilagay na ulit itong brake drum. Dapat mga boss, sa pag-adjust na gagawin nyo, medyo may sabit yung brake shoe dito sa brake drum. At hindi rin naman pwede yung sobrang sikip yung pagkaka-adjust nyo ng preno. At pag okay na, pwede nyo na ngayon higpitan itong nut dito sa spindle. Bukod sa pagkakahigpit ko ng impact wrench ko mga boss, i-check ko pa yan gamit itong power handle. Kung makikita nyo, hinigpitan ko pa uli yan. Tapos itong dulo ng nut, papaluin ko ng sinsil yan para siguradong hindi siya luluwag. Tapos ilagay ko na itong center cap nya. At pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay ng gulong mga boss, ang lagi kong paalala, yung nut nyan, higpitan nyo siya ng maigi. Maganda na yung lagi kayong safe pag kayo ang gumawa ng sasakyan nyo. At pagkatapos kong mahigpitan itong gulong mga boss, kung makikita nyo, kinakalog ko yan para malaman ko kung meron talaga problema dito sa wheel bearing nya. Kaya lang mga boss, talagang negative, wala talaga siyang kalog. Kaya ang gagawin ko dyan, lilipat naman ako dito sa kabilang side ng gulong. Same procedure lang din ang trabaho ang gagawin ko dyan mga boss. Ang importante lang dito, ma-manual check up ko itong bearing nya at makita ko yung brake shoe. Pag ganitong problema kasi talaga mga boss, ang ginagawa ko dyan, binubuksan ko talaga itong preno. Kasi mga boss, nangyayari din talaga minsan yung hindi pantay yung pagkakaubos ng lining. Ang ibig kong sabihin yung pagkakapudpud nya. Or minsan naman natatanggal sa pagkakadikit yung lining. Kaya nga para sigurado, pinubuksan ko na lang yan. Tinatanggal ko itong brake drum. Total mga boss, kung makikita nyo, madali lang naman tanggalin itong brake drum. Meron lang naman niyang nut na number 30. Na pag natanggal mo na yan, pwede mo nang hugutin itong brake drum.
Tapos dito sa brake drum, nandyan yung wheel bearing niya. I-check ko yan mga boss. Kung makikita nyo, normal lang itong wheel bearing niya at smooth naman din ang ikot. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, gamit itong sandpaper, lilinisan ko na lang itong brake drum para matanggal yung kumapit na kalawang dyan. Tsaka ako ngayon isprayan yan ng brake cleaner. At para mas malinis yan, punasan mo na rin yan ng basahan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito na ako sa brake shoe. Lilihain ko rin yan mga boss para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining mo or yung kumapit na dumi dyan matanggal. Tapos gamitan mo yan ng brake cleaner para itong backplate mo malinis na rin siya, at kung may kumapit na malagkit dito sa brake shoe matanggal. At pag okay na, gamit ka ulit ng basahan, punasan mo itong spindle. Tapos gamit ka ng flat screw. Adjust mo ngayon itong brake adjuster mo. Sa pag-adjust mga boss, hindi pwedeng sa kabilang side maluwag, dito sa kabilang side mahigpit. In short, sa pag-adjust nyo ng preno, dapat pantay. Unang-una, iwas problema kayo at hindi magkakaroon ng paninikit. Ilagay ko na itong brake drum mga boss. Kung makikita nyo, isinentro ko yan tapos sabay tulak. Diyan mo ngayon mapapakiramdaman yung pag-adjust mo ng preno dahil sa pag-ikot na ginawa ko, yung brake shoe may kaunting sabit siya sa brake drum. At dahil sa okay na, gamit itong socket wrench sa number 30, hinigpitan ko na itong nut niya gamit itong impact wrench ko. At para siguradong mahigpit yan mga boss, ginamitan ko pa yan ng power handle. Yun lang, nag-overheat yung cellphone ko mga boss, kaya nakabit ko na yung gulong na hindi ko alam, hindi na pala nag-video. At chinek ko ulit itong gulong niya, wala namang kalog dito sa bearing. Kaya ang gagawin namin dyan, mag-road test na kami ni customer. Gaya nga ng mga sinasabi ko, maganda siya na yung humatol. Road test! Kasi nga mga boss, pag ako, bias. Wala din yung ano, Yung- maingay. Hindi, yung problema mo talaga. Yung sa preno. Kaya wala. Kasi pag pinipreno ko pala ng ganyan, dug-dug-dug-dug-dug na yan. Gumagano na yan? Oo, tapos yung pedal, dug-dug-dug-dug-dug na. May nginig na gano'n. Oo. Oo, ayan, wala na. Smooth na ulit. Smooth na siya ulit. At dahil sa okay na ito kay customer mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!